Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to, lahat nagimbal sa pasabog ni Senator Escudero. FL Lisa na tamimi bastos ka. Nako, yan po ang ating aalamin mga kababayan mula po dito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Sumagot na po si Lisa nung ginawa niyang waiter si Chis Escudero. Patay. Alam mo bakit patay? First lady ka, yung asawa mo andun, uminom ka. Uminom ka doon sa Senate President, kahit na ba matagal kayong magkaibigan. Tapos nag-iw ka, hindi malamig. Hindi ka man lang nag-iw na baka may laway ito ni Senator Chis. Di ba? Parang, alam mo, sa akin, walang problema kay Chis eh. Kasi normal yan, kahit ako, iaalok ko yan. Dahil, first lady yan eh. I have nothing against Chis. Ako sa tingin ko. Pero mga kababayan, no, kung mapapanood nyo po yung video, mukhang hindi naman inalok ni Senator Chis Escudero yan eh. Nung bumaba po yung ulo ni Senator Chis Escudero, ang tingin ko po doon ay makikipag beso-beso sana dito kaya FL Lisa, no? Pero hindi, nasyak po si Escudero at kinuha yung alak niya at biglang ininom mga kababayan. Panoorin niyo po yung video niyo kung kung nagdududa po kayo, di ba? Na baka kasi beso-beso po yung gustong ipakita, no? Ni Chis Escudero. O di kaya magmamano. Wala na mga kababayan, marami nagtatanggol pa rin eh, di ba? Sa ginawang kamaliyang ito, meron talagang magtatanggol kay FL Lisa, no? May napanood nga ako eh. Sabi niya, okay lang naman daw yan. Ginagawa naman talaga yan. Sa ibang bansa nga araw, ganyan eh. Igago ka pala eh. Pilipinas tayo eh. Ganyan ba ang kultura ng Pilipinas? Doon sila tumira sa Amerika, kasabi niya, doon daw eh, okay lang yan. Doon mo sila patirahin. Proper yung ginawa ni Chis. Para sa akin, gentleman si Chis. Ang problema na kay First Lady, bakit mo iinuman? At baliktad, nag-iw ka hindi malamig. Hindi ka man lang nagdiri, kahit pa magkaibigan kayo eh. Eto, halimbawa lang. Okay, halimbawa lang. Kahit ba halimbawa kaibigan ko si Master Judea o si Jay Guevara. Di ba? Tapos biglang yung asawa nila makikiinom dun sa drinks ko, anong dating nun? Di ba? Anong dating? Para sa bilang lalaki, medyo may mali dito. Pero siguro kung talagang gawain mo yan, nag-iinuman kayo, palitan kayo ng drinks, ayan, hindi ko na alam. Di ba? Pero dito, medyo hindi proper for a formal gathering. Wala kayo sa inuman sa kanto or wala kayo sa inuman sa bahay ninyo. Kaya tuloy nasisilipan. Ulitin ko, hindi mali ito ni Chis, no? Tama yung sinabi niya. Being a gentleman, tama. After that, I gave the champagne glass back to him and then we both had a good laugh over that. Para dun sa mga hindi nakakaalam. Kasi inalok daw ni Chis yung kanyang champagne at ininom. Alam mo, dapat, sa isang first lady, ang sinabi niya dito, di ba sabi niya, I'm sure you could use a drink. Siguro, dapat ang sinabi ni Lisa, yes, I think I need one. Tapos tatawag siya ng waiter, kukuha siya ng sarili niyang drinks. Because this is a formal gathering. Or kung talaga, dito lang medyo sablay si Senator Chis, kung talagang nagpaka-gentleman siya dito, sana tinawag niya yung waiter. Or bigyan niyo si First Lady ng drinks. Uhaw na uhaw. Tagal niya nag-aantay. Gusto niya ng drinks. Alcoholic talagang ang datingan, no? I think the entire exchange took all of 10 seconds. Sa tagal ng usapan nila, ha?
Pero 10 seconds lang, sabi ni ni First Lady Lisa. I've known Cheese since my law school days. I've studied in UP and he studied in UP and I went to Ateneo. We've been friends for like forever. So whatever, I made him a waiter and or he responded like a gentleman. It's between us. Uy, naku, meron pa silang between us. Hindi ko alam kung ano yung between us, kung may nangyayari sila sa gigilid. Wala akong sinasabing may nangyayari sa gigilid. Pero merong between us, kung ano man nangyari sa kanila, sa kanila na lang dalawa daw yon. Ganun kasimple yung it's between us. Alam mo, lalo siyang bumaon dito. Ako, palagay ko lang ha. Lalong bumaon siya dito. Kasi, ipinagtanggol niya pa yung sarili niya. Dapat, alam mo, pagka may mali, being the first lady, especially, hindi ka naman kailangan doon. Tanggapin natin. Andoon ka or hindi, walang bentahe. Tutuloy, kung ano man ang purpose nun, kasi hindi naman ikaw ang binoto ng tao, pero hindi ko sinasabing hindi ka pwedeng pumunta ron. Pwede kang pumunta, syempre you are the first lady, pero wala kang ambag doon. Pero pumunta ka ron, tapos gumawa ka pa ng senaryong ganito, tapos instead na pinaliwanag mo at nag-apologize ka sa tao dahil meron nga mga na-offend, ginawa mo pang, naggawa ka pa ng excuse. So, mas lalong hindi nagugustuhan ng taong bayan. Alam mo, sa akin talaga, personally, medyo wala naman tong problema. Napakaliit na bagay. Kaya lang, parang ano po yan Parang concert. Diba? Sa akin, wala namang issue kung magko-concert at manunood ng concert yung presidente at first lady. Pero alam naman natin, sensitive ang mga Pilipino dyan kasi naghihirap ang Pilipino, gutom ang Pilipino. Kailangan maging sensitive tayo doon sa nararamdaman ng iba. Kasi hindi po kayo ordinaryong tao. Again, hindi porket naiintindihan ko kayo. Halimbawa, maiintindihan kayo ng marami. Dahil marami pong gutom. Tapos concert pa kayo ng concert. Siyempre may kasama kayong bodyguard dyan. Siyempre papapasukin yan. Siyempre may ticket yan. Siyempre may gastos yan. Kung ano-ano inaatupag ninyo, pero yung bigas pataas ng pataas. Gasolina pataas ng pataas. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Yun po ang nagiging problema dito. Naunawaan nyo na. Maging sensitive tayo being the president and the vice president. Yes, I know, sometimes maliit na bagay. Pero kung dapat nyo nang iwasan, lalo na yung pa-concert, bagamat walang masama dyan. Ang problema kasi, tinanong din namin to kay PRRD no na-interview namin siya. At ang sabi niya, wala namang masama sa umattend siya ng concert. Kasi tinanong namin yan yung time na may issue sila sa concert at nag-helicopter, etc. Pa ganun-ganon. So tinanong namin kay PRRD yan. Alam mo, sagot ni PRRD, ganun. Wala namang masama doon. Pero, nung time ko, hindi na lang ako magko-concert. Kasi ilalagay ko pa yung sarili ko sa alanganin, magiging makikriticize pa. Pwede ka naman mag-concert after ng term mo. Diba? I mean, bakit hindi itong term mo, mag-focus ka na lang muna. And, ito yung diniin ni PRRD na hanggang ngayon tatak sa akin kasi nabilib ako kay Tatay Digo kasi totoo. Kailangan maging sensitive tayo sa taong bayan. Hindi porket tama gagawin nyo. Hindi porket hindi illegal gagawin nyo. Maging sensitive naman tayo. Yun na yun Ang problema daw dito kay Lamarco, sabi niya that time, ang problema sa kanila, kaya insensitive yung mga yan. Kasi hindi naman talaga lumaki yan sa baba. Weak talaga yan. Spoiled Pareha sila ni Tamba. Yan ang sinabi. Pareha sila ni Tamba. Lumaki yan na may kaya Hindi nila arok. Kumbaga, kahit sabihin ko sa inyo, maging sensitive ka naman sa mahihirap. Diba? Parang ano yan Parang, alam mo lang gutom siya, tapos kakain ka pa ng harapan sa kanya ng magarbo. Maging sensitive ka naman. Walang masamang kumain, pero alam mo may mahirap, di mo man lang bigyan. Diba? Kaya lang sa kanila, hindi nila abot yung ganong explanation. Kasi nga, hindi sila dumaan doon. Ang sinabi niya sa interview namin, at nung nagkita-kita kami sa maisog meeting at nung ni PRRD, nung huling punta namin sa Davao, exactly yan din ang sinabi niya. Ang problema natin sa Pilipinas, yung mga binoboto ng mga Pilipino, wala talagang alam. Weak talaga at laki sa yaman. Anong alam ng mga mayayaman na yan kung puro spoiled yan? Walang alam yan. Pag upo niyan, magnanakaw lang yan para ma-maintain ang kanilang kayamanan. Pero walang alam yung mga yan. Pag nagka-problema ba, anong alam yan? Alam ba nila yung gutom? Alam ba nila yung mawalan ka ng trabaho? Alam ba nila yung hindi mo ba enroll yung anak mo? Paano nila malalaman hindi nila nasubok yan?
That is our problem. So yan mga kababayan, talagang matindi po yung pinakawalang mga salita, no? Mula po kay PRRD. Sa bagay, hindi naman talaga nila naranasan eh. Ang naranasan lang nila, naglipat sila ng di ba? Ng ibang bansa. Ibig sabihin, kaya pa rin, di ba? I mean, ganun pa rin yung buhay nila. Napunta lang sila sa ibang bansa. Kasi mga kababayan, ito rin kasi yung mahirap sa mindset ng Pilipino. Kasi pag mahirap din daw ang iboto natin, baka magpayaman lang din naman. Diba? Kasi mahirap nga kaya magpapayaman. Pag mayaman naman ang iboboto natin, sasabihin rin ng mga patuloy ang pagpapayaman. Wala tayong choice. Kailangan natin bumoto. Sino ang iboboto natin? Yung mahirap o yung mayaman? Sa palagay ko, wala namang kumakandidatong mahirap. Wala naman sigurong kumakandidatong mahirap, mga kabayan. Tingnan nyo. Sa barangay nyo, may kandidato bang kapitan na mahirap? Sa mga congressman, may mahirap ba dyan? Siguro meron, pero nagpapayaman na. Sa mga senador, may mahirap ba dyan? Diba? Nagpapayaman po sila. Kaya bibihira lang po talaga tayong makakita ng mga politiko na may malasakit talaga. May malasakit sa taong bayan. Kahit anong gawin nyo, mahirap yung tibagin, no? Yung kanyang pagmamalasakit sa taong bayan. Biruin nyo, tataya ang buhay, di ba? Tataya ang buhay para sa bayan. Meron pa bang ganoon? Tanungin nyo nga yung mga politiko ngayon. Kung gusto nyo ba nilang kasi, di ba, nasa serbisyo sila sa bayan. Tanungin nga natin kung ilalagay ba nila sa bingit ng paggugurgur ng kanilang buhay para sa bayan. Bihira na siguro tayo makakita. At talagang yung may tapang at malasakit. Diba? Gaya po ni PRRD, mga kabayan, diba tapang at malasakit po yung kanyang pinairal sa panahon niya. Ngayon, ano sa palagay niyo ang umiiral ngayon, mga kababayan? May tapang ba? Ewan ko lang. May malasakit ba? Kayo pong sumagot kung may malasakit. Ano lang bang meron ngayon? May corruption ba? Sa palagay niyo, may corruption? Bumabalik na ba ang mga adiktus? Lumalaya na ba yung mga Panginoon adiktus? Di ba? Diba? Yan ang ngayon nangyayari. Na nililimas na ba ang kaban ng bayan? Yun yung mga tanong natin ngayon. No? May extend ba ang kanilang term? Ay, naku mga kabayan. Ano po ang inyong opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para alam po ng ating mga kabayan ng inyong pong reaksyon patungkol po dito. Right? Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.